Saksi ang nagbabagang mga mata ng buong board of directors nang ihain ko ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanila. Sa hinaharap, makikita ko ang asawang taksil na luluhod sa aking harapan. Humihingi ng tawad habang ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang biyen ng mapang-api na dati ay tinitignan ako mula ulo hanggang paa na parang isang basahan ay mawawala ng lakas at mapapaupo na lamang sa sahig habang pinapanood ang pagguho ng kanyang kaharian. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay naitapon na nila ako sa basurahan, ngunit hindi nila alam sa bawat pang-aalipusta nila ay binibigyan nila ako ng mas matalas na sandata. May isang lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti ko ngayon, isang bumbang sasabog sa oras na hindi nila inaasahan. Ilabas mo na ang lahat ng gamit mo. Ngayon din. Wala kang puwang sa pamamahay na ito, Tessa. Ang mga salitang iyon ni Adrian ay parang lasing na patalim na humiwa sa malamig na hangin ng Noche Buena. Nakatayo siya sa tapat ng malaking pinto ng mansyon, habang sa likuran niya ay nakasilip ang kanyang ina, si Doña Celestina, na may hawak na baso ng mamahaling wine. Ang kislap ng mga parol sa labas ay tila nangungutya sa aking kalagayan. Adrian, gabi ng Pasko. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, kasing lamig ng ulan na nagsisimulang pumatak sa semento. Huwag mo akong idaan sa drama ng Pasko, Tessa. Sigaw niya habang itinapon ang aking maleta sa putikan. Ang tunog ng pagbagsak ng bag sa basang lupa ay tila isang hudyat ng aking kamatayan bilang isang asawa. Nakapagdesisyon na kami ni Mama. You are a disgrace to the Montenegro name. Isang hamak na anak ng abugadong wala namang napatunayan. You're lucky I'm not suing you for everything you've stolen from this family's reputation. Stolen? Bahagya akong napangisi. Isang reaksyong hindi nila inaasahan. Sa halip na lumuhod at magmakaawa, itinuwid ko ang aking tayo. Ang tanging ninakaw sa bahay na ito ay ang oras at pagod na ibinigay ko sa inyo sa loob ng 10 taon. How dare you? Sabat ni Doña Celestina, dahan-dahang lumalakad palabas habang ang kanyang mga takong ay lumilika ng matitigas na tunog sa marmol na sahig. You should be grateful na hinayaan ka naming tumira rito. But look at you, wala kang silbi. Adrian needs a wife who can help him lead the company. Hindi isang babaeng marunong lang mag-ayos ng bulaklak at sumunod sa utos. We've already signed the papers, Tessa. In 10 minutes, the security will lock the main gates. Kung ayaw mang kalad ka rin kapalabas sa harap ng mga chismosong kapitbahay, umalis ka na. Ramdam ko ang init ng dugo sa aking mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pot na pilit kong ikinukulong. Tumingin ako sa paligid. Ang mga katulong ay nakayuko, hindi makatingin sa akin. Si Aling Marites at ang iba pang kapitbahay ay nagsisimula ng lumabas ng kanilang mga gate handang saksihan ang aking pagbagsak. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking coat. Pinindot ko ang record button. Ulitin mo ang sinabi mo, Adrian. Sabihin mo sa harap ng camera na pinapalayas mo ang asawa mo sa gabi ng Pasko nang walang kahit anong legal na basehan. Utos ko sa kanya. Ang aking boses ay parang isang talim na dahan-dahang bumaon sa kanyang kumpiyansa. Ano ba? Itabi mo yan! Susugurin sana ako ni Adrian upang agawin ang phone, ngunit mabilis akong umatras. Subukan mong hawakan ako at sisiguraduhin kong ang unang headline bukas ay ang pambubugbog mo sa akin, banta ko. Natigilan siya. Ang takot sa kanyang mga mata ay panandaliang lumitaw bago ito napalitan ng puring-puri na kayabangan. Hinalikuran ko sila. Hindi ko na kailangang marinig ang iba pa nilang insulto. Bawat salitang binitawan nila ay nakatala na sa aking isipan at sa aking device. Naglakad ako patungo sa aking maleta na nakalubog sa putikan. Tinampot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat patak ng ulan sa aking muka ay tila naghuhugas sa natitirang dumi ng pagiging isang Montenegro
sa aking pagkatao. Pumunta ako sa gilid ng gate, kung saan nakaparada ang aking lumang sasakyan. Bago ako pumasok, lumingon ako sa mansyon. Nakita ko silang dalawa, nakatayo sa balkonahe, tila mga hari at reyna na nanalo sa isang digmaan. Ngunit sa loob ng aking bag, nararamdaman ko ang bigat ng isang susi. Ang susi sa vault ni Papa na matagal ko nang hindi binubuksan. Binuksan ko ang makina ng kotse. Kasabay nito, ang pagtunog ng aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa screen. Nakaalis ka na ba? Ang lahat ng dokumento ni Don Rafael ay nakahanda na para sa paglipat ng 30% ng shares bukas ng umaga. Kailangan mo na lang pirmahan. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Alam ni Papa. Alam niyang darating ang araw na ito. Ang sakit ng kataksilan ni Adrian ay unti-unting napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Habang binabaybay ko ang madilim at maulang kalsada ng Manila, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Bukas, sa pagtila ng ulan, sisikat ang araw na magiging simula ng kanilang katapusan. Nang marating ko ang unang kanto, nakita ko sa side mirror ang unti-unting paglayan ng mansyon ng mga Montenegro. Sa gitna ng katahimikan ng kotse, tanging ang tunog ng aking sariling paghinga ang naririnig ko. Maya-maya, muling umilaw ang aking cellphone. Isang tawag mula sa isang numero na matagal ko nang iniwasan. Hello, Tessa? Narinig ko ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Hindi lang shares ang hawak natin. May mas malaki pa tayong alas laban kay Celestina. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit puno ng pang-anib. Hindi ko pa alam kung kaibigan ba siya o isa pang kaaway na nagbabalat kayo. Ang tanging sigurado ko lang, sa gabing ito ng pagsilang ng mesyas, isinilang din ang isang Tessa na hindi na kailanman magpapaapi. Hinawakan ko ang pendant ng aking kwintas, isang maliit na locket na naglalaman ng litrato ng aking anak. Hindi nila alam kung nasaan ang bata. At hindi nila malalaman hanggat hindi ko hawak ang kanilang mga leeg. Tumititig ako sa madilim na kalsada, habang ang mga wiper ng kotse ay mabilis na humahawi sa malakas na buhos ng ulan. Ang bawat paghampas ng tubig sa salamin ay tila palakpak ng mga demonyong nadiriwang sa aking pagbagsak. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ito pagbagsak. Ito ang pagtanggal ng mga tanikalang matagal nang pumipigil sa aking paghinga. Ang aking mga kamay na nakahawak sa manibela ay hindi nanginginig. Sa katunayan, pakiramdam ko ay ngayon lang naging ganito katino ang aking pag-iisip. Walang luha. Tanging ang malamig na apoy ng determinasyon ang nag-aalab sa aking dibdib. Nakarating ako sa isang lumang gusali sa Binondo kung saan matatagpuan ang opisina ng aking ama, si Don Rafael. Ang paligid ay tahimik at tanging ang tunog ng mga patak ng ulan sa mga bubong na yare sa yero ang naririnig. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay agad na bumalot sa akin pagpasok ko sa loob. Tila ba ang bawat sulok ng silid na ito ay bumubulong ng mga alaala ng isang hiling na hindi ko noon naintindihan. Late ka ng 5 minuto, Tessa. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa akin. Si Attorney Victor. Ang kanyang boses ay parang bakal, matigas, walang emosyon, at direkta sa punto. Nang humarap siya, ang kanyang mga mata ay tila nirariskan ang buong pagkatao ko. Traffic, at kailangan ko pang dumaan sa putikan para makuha ang maleta ko. Sagot ko ng may halong sarkasmo habang inilalapag ang aking basang bag sa lamesa. I heard what happened. Standard Montenegro procedure. They strip you of your dignity before they throw you out, sabi ni Victor, habang iniaabot sa akin ang isang makapal na folder. But your father was always 10 steps ahead of them. He knew Celestina's greed would eventually poison even your marriage. Lumapit kami sa isang dambuhalang vault sa gilid ng pader. Inilabas ko ang susi na itinago ko sa loob ng maraming taon. Ang marahang tunog ng pagpihit ng mga metal na mekanismo sa loob ng pintuan ng vault
ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Nang bumukas ito, hindi ginto o pera ang tumambad sa akin, kundi mga dokumento, mga papel na may mga pirma, selyo, at mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Basahin mo ito, utos ni Victor. Sabay turo sa isang asul na folder. Dahan-dahan kong binuksan ang mga pahina. Ang aking hininga ay tila tumigil nang makita ko ang titulo ng lupa at bahay. Ang mansyon na tinitirhan ni na Adrian at Tonya Celestina, ang mansyon kung saan ako pinalayas na parang aso, ay hindi pala nakapangalan sa kanila. Ito ay nakapangalan sa akin. Bilang bahagi ng inheritance na iniwan ni Papa na sadyang idinesenyo upang hindi makuha ng mga Montenegro. Ito ang bahay na kinalakihan ni Adrian, bulong ko. At sa batas, ako ang may-ari nito? Exactly. Pinatira lang nila kayo roon dahil sa isang usapan noon, pero ang legal na titulo ay nasa ilalim ng iyong pangalan. Bukod pa riyan, itinuro ni Victor ang isa pang set ng mga papel. Ang mga illegal na loan na kinuha ni Adrian para isalba ang kumpanya. Ginamit niya ang mga shares na akala niya ay sa kanya, pero sa katunayan ay naka-trust fund sa iyo. Naramdaman ko ang isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Sa loob ng 10 taon, pinaramdam nila sa akin na wala akong kwenta, na palamunin lang ako sa kanilang mansyon. Ngunit ang totoo, sila ang mga lintana na nakikinabang sa kayamanan ng aking pamilya habang dahan-dahan nila akong pinapatay sa emosyonal na aspeto. Dinampot ko ang isang lumang litrato na nakasingit sa gitna ng mga dokumento. Litrato namin ni Papa noong huling birthday niya. Sa likod nito, may nakasulat sa kanyang pamilyar na sulat kamay. Protektahan mo ang iyong puso, anak. Ngunit laging hasain ang iyong isip. Darating ang araw na ang katotohanan ang magsisilbing tabak mo. Hinaplus ko ang kanyang mukha sa litrato. Ramdam ang bigat ng kanyang pagmamahal na ngayon ko lang lubos na naunawaan. Ano ang susunod nating gagawin, attorney? Tanong ko habang itinutuwid ang aking likod. Kailangan nating i-audit ang lahat. May mga pirma ni Adrian dito na halatang forgery. Kung gagamitin natin ito, hindi lang siya mawawala ng kumpanya, maaari rin siyang mabulok sa kulungan. Sagot ni Victor nang walang kukurap-kurap. Eksaktong pagkatapos niyong magsalita, biglang nag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Adrian ay kumikislap sa screen. Tila isang lason na pilit kumakawala. Pinindot ko ang speakerphone. Tessa, nasaan ka? Ang boses ni Adrian ay hindi na ang mapagmataas na lalaking nakita ko kanina. May halong taranta at banta ang tono nito. Bumalik ka rito sa mansyon na yun din. May mga dokumentong nawawala sa study room ni Mama at alam kong ikaw ang kumuha noon. Don't make this harder for yourself, Tessa. Ibibigay ko sa iyo ang sustento na gusto mo. Basta ibalik mo ang mga papel na yon bago ko tawagan ang mga pulis. Tumingin ako kay Victor na bahagyang tumango sa akin. Adrian, ang boses ko ay kasing lamig na nyelo. Walang bakas ng takot o galit. Ang mga pulis? Sige, tawagan mo sila. Sabihin mo sa kanila na pinalayas mo ang tunay na may-ari ng mansyong tinitirhan mo ngayon. At tungkol sa sustento? Itago mo na lang yan. Kakailanganin mo ang bawat sentimo para sa abogadong kukunin mo kapag sinimulan ko ng bawiin ang lahat ng pagmamay-ari ko. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ko na siya pinatapos. Pinindot ko ang end call. Isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan, na tila sumasang-ayon sa aking deklarasyon ng digmaan. Galit na siya. Puna ni Victor. Hayaan mo siyang magalit. Sagot ko habang isinasara ang folder. Dahil bukas, hindi lang galit ang mararamdaman niya. Mararamdaman niya kung paano mawalan ng lahat sa isang iglap. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng aking sasakyan ay tila naghuhudyat ng isang bagong simula, ngunit sa loob ng aking dibdib,
Ang bawat tibok ng puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa labanan. Ang bawat hakbang ko sa makinis at malamig na sahig ng bangko ay may dalang bigat at awtoridad. Hindi na ako ang Tessa na tahimik na naghihintay sa lobby para sa allowance na ibinibigay ni Adrian. Ngayon, ako ang babaeng may hawak ng susi sa kanilang kaban. I want all joint accounts under the names Adrian and Teresa Montenegro closed immediately. At lahat ng secondary credit cards na konektado sa pangalan ko, i-revoke ninyo ngayon din. Ang utos ko sa bank manager. Ang boses ko ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Pero ma'am, kailangan po ng pirma ni Sir Adrian para sa closure. Basahin mo ito. Putol ko sa kanya sabay. Abot ng isang legal na dokumento mula sa folder ni Attorney Victor. As the primary account holder and the source of the initial trust fund, I have the absolute right to freeze these assets. Gawin mo na, bago ko ilipat ang lahat ng investments ng pamilya ko sa ibang institusyon. Nakita ko ang butil ng pawis sa noo ng manager. Mabilis ang kanyang mga daliri sa keyboard at sa bawat pagpindot niya, nararamdaman ko ang unti-unting pagkaputol ng mga ugat na nagpapakain sa karangyaan ni na Adrian. Ang bawat electronic notification na matatanggap niya sa kanyang cellphone ay magsisilbing maliliit na pagsabog sa gitna ng kanyang komportableng buhay. Pagkatapos ng bangko, dinala ko ang aking sarili sa isang maranging restaurant sa Bonifacio Global City. Alam ko ang schedule ni Adrian. Tuwing tanghalian, mahilig siyang magpakitang gilas sa mga bagong kliyente o, sa pagkakataong ito, sa kanyang bagong babae. Naupo ako sa isang madilim na sulok. Sapat na malayo para hindi mapansin, ngunit sapat na malapit para masaksihan ang palabas. Sa kabilang bahagi ng restaurant, nakita ko si Adrian. Nakasuot siya ng mamahaling suit, nakangiti, at tila walang pakialam sa mundong iniwan niya kagabi. Sa harap niya ay isang babaeng nakasuot ng pulang dress, elegante, ngunit may aura ng pagiging mapanghamon. May pamilyar sa kanyang mga mata. Isang alaala ng isang lumang kompetisyon na pilit kong ibinabaon sa limot. Nang dumating ang billing, iniabot ni Adrian ang kanyang gold card ng may malapad na ngiti. Ngunit ang ngiti na yon ay unti-unting naglaho nang bumalik ang waiter, may dalang hindi magandang balita. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, ang pag-init ng kanyang mga pisngi, at ang desperadong pagsubok sa isa pang card na tinanggihan din. Ang maranging dinner ay nauwi sa isang mahabang paliwanagan sa manager, habang ang kanyang kasama ay nagsisimulang mahiya at tumingin sa paligid. Hinawakan ko ang aking tasa ng kape. Ang usok nito ay humahaplos sa aking mukha habang ninanamnam ko ang mapait at matamis na lasa ng tagumpay. 1,000 piso bawat tasa, ngunit ang tanawin ng pagkapahiya ni Adrian ay walang katumbas na halaga. Ang ganda ng view, 'di ba? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking katahimikan. Si Lucia. Naupo siya sa aking harap nang hindi inaanyayahan. Ang kanyang suot na kwintas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng restaurant, isang disenyo na tanging sa koleksyon ni Doña Celestina ko lang nakita. Lucia, ang aga mo namang maningil ng utang na loob sa kanila. Sabi ko habang nakatitig sa kanyang leeg. Tessa, don't be like that. Nag-aalala lang ako sa'yo. Alam mo naman si Doña Celestina, hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakikitang gumagapang sa lupa, sagot niya. Habang ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kahinaan sa akin. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang settlement na iaalok nila? You can't win against them. Sila ba ang nag-utos sa'yo na sabihin yan? O ang kwintas na suot mo ang nagsasalita? Ngumisi ako ng bahagya. Sabihin mo sa kanila, Lucia, na ang perang ginagastos nila ngayon ay galing sa mga accounts na ipinasara ko na kaninang umaga. Kung gusto nila akong makitang gumapang, siguraduhin nilang may sahid pa silang matatapakan. Napatigil si Lucia. Tila hindi inaasahan ang talim ng aking mga salita. Bago pa siya makasagot, isang lalaking nakauniporme ng courier ang lumapit sa aming lamesa. Mrs. Teresa Montenegro,
May subpina po para sa inyo. Kinuha ko ang sobre at binuksan ito sa harap ni Lucia. Ang mga salita sa loob ay tila sumisigaw ng kawalang katarungan. Idinedemanda ako ng pamilya Montenegro ng adultery at psychological incapacity. Ang mga ebidensya? Mga pekeng litrato ko kasama ang iba't ibang lalaki na hindi ko man lang kilala. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri, ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang estatwa. Tumingin ako kay Lucia na may bakas ng peking awa sa kanyang mga mata. Sabi ko sa'yo, Tessa, wala silang limitasyon, bulong niya. Itinupi ko ang papel ng maayos at inilagay sa loob ng aking bag. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang mga tao ay patuloy sa kanilang paglalakad, walang alam sa bagyong namumuo. Ang labanang ito ay hindi na lang tungkol sa pera o bahay. Ito ay tungkol sa aking danggal bilang isang ina at bilang isang babae. Salamat sa pagpapaalala, Lucia, sabi ko habang tumatayo. Dahil dito, mas lalo akong gaganahang ubusin sila. Ang bawat hakbang ko sa loob ng katedral ay umaalingaw-naw sa katahimikan ng malaking gusali. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin mula sa matatandang pader ay tila nagbibigay ng panandaliang kapayapaan, ngunit alam kong sa dulo ng altar, naghihintay ang isang ahas. Nakita ko siya, nakaluhod, may hawak na rosaryo, at nakayuko na tila ba ang lahat ng kanyang kasalanan ay mabubura ng isang taimtim na dasal. Magandang umaga, Doña Celestina. Ang boses ko ay banayad, ngunit may talim na hindi pwedeng baliwalain. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang suot na belo ay itim, kasing itim ng kanyang puso. Tinitigan niya ako ng may halong awa, ang uri ng awang nakakasuka dahil alam mong gawa-gawa lamang ito. Tessa, anak, Simula niya, habang pilit na pinapalambot ang kanyang tono. Nagdarasal ako para sa'yo. Nagdarasal ako na sana ay liwanagan ng Diyos ang iyong isip bago mo tuluyang sirain ang pamilyang tumanggap sa'yo noong wala ka pang pangalan. Huwag ninyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa harap ko, Donya. Hindi tayo nasa korte. At lalong hindi ako ang mga katulong ninyo na nadadaan sa mga banal na salita. Sagot ko, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. napakatigas na ng loob mo, buntong hininga niya, sabay haplos sa aking balikat. Inisip mo ba si Junior? Inisip mo ba kung anong mararamdaman ng anak mo kapag nalaman niyang ang nanay niya ay isang babaeng naghahanap ng iskandalo? Adrian is suffering, Tessa. He is a good man who made a mistake, pero ikaw, pinili mong maging malupit. Pagkatapos ng lahat ng utang na loob mo sa amin, ganito mo kami gagantihan? Nararamdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan sa tinde ng pagkainis. Gaslighting at its finest. Gagamitin niya ang aking anak at ang konsepto ng utang na loob para palubugin ako sa konsensya. Ngunit, hindi na ako ang dating Tessa. Adrian is not suffering because of me, Doña. He is suffering because of his own cowardice. At ang utang na loob na sinasabi ninyo? Binayaran ko na yan ng 10 taon ng aking buhay, ng aking katahimikan, at ng pagpapabaya ko sa sarili kong pangarap para lang paglingkuran ng pamilya ninyong puro bulok ang loob. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking balikat nang may diring makikita sa aking muka. Sabihin ninyo kay Adrian, ang sampal ng katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang demanda na isasampa ninyo laban sa akin. You are making a mistake, Tessa. Pagbabanta niya. Ang kanyang boses ay naging paos at mababa. Kung akala mo ay may laban ka, nagkakamali ka. Baka nakakalimutan mo ang nangyari kay Isabel. Ayaw mo namang matulad sa kanya, di ba? Napatigil ako. Isabel. Ang pangalang yon ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Sino si Isabel? Ngunit hindi ko hinaya ang makita niya ang aking pagkalito. Salamat sa payo, Donya, pero mas mabuti nang matulad kay Isabel kaysa maging katulad ninyo. Isang taong kailangang magdasal ng 8 oras sa simbahan
dahil hindi kayo kayang patulugin ang sarili ninyong budi. Kinalikuran ko siya. Paglabas ko ng katedral, agad kong kinuha ang alcohol sa aking bag at binuhusan ang aking mga kamay. Kinuskos ko ito ng maigi. Tila ba sinusubukang alisin ang lason na iniwan ng kanyang haplos? Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha, at kasabay nito ang pag-vibrate ng aking cellphone. Si Attorney Victor. Tessa, ang kanyang boses ay mabilis. Nakuha na namin ang file mula sa digital forensics. Ang mga peking litrato at ang anonymous tip sa press tungkol sa adultery mo? Hindi ito galing sa labas. Ang IP address ay nagmula sa loob mismo ng mansyon ng mga Montenegro. At may isa pang mas malala. Ano yun, Victor? Tanong ko habang naglalakad patungo sa aking sasakyan. Ang sender ng mga files ay ang account ni Lucia Navarro. Ang matalik mong kaibigan ang humahawak ng baril na ipuputok nila sa iyo sa korte. Napahawak ako sa pintuan ng kotse. Ang aking paningin ay naging malabo sa loob ng isang segundo bago muling tumalas. Lucia, ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim. Ang sakit ay naroon, ngunit mabilis itong nalamon ng isang malamig na desisyon. Victor, ihanda mo ang lahat, sabi ko habang sumasakay sa driver's seat. Kung gusto nilang gamitin ang kaibigan ko para sirain ako, gagamitin ko ang kanilang kataksilan para ibaon sila sa limot. Hindi na ito usapan ng pamilya. Digmaan na ito. Pinaharurot ko ang sasakyan. Sa aking isipan, isa-isa nang bumabagsak ang mga mukha ng mga taong nagtraidor sa akin. At ang susunod sa listahan? Si Lucia. Nakatitig ako sa malinis na puting table napkin habang hinihintay ang pagdating ni Lucia. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang butil ng buhangin na bumabaon sa aking lalamunan, tuyo at nakakasakal. Ngunit sa labas, ang aking mukha ay parang isang kalmadong lawa, walang bakas ng bagyong namumuo sa ilalim. Tinawagan ko siya kaninang umaga, sadyang pinahina ang aking boses, pinilit na magtunog desperada at takot. Alam kong ang isang kauri ni Lucia ay laging darating kapag naaamoy niya ang dugo ng isang biktima. Narinig ko ang marahang pagtunog ng kampanilya sa pinto ng cafe, na sinundan ng tunog ng mabilis at magaan na mga hakbang. Si Lucia. Humahango siya. May daladalang peking pag-aalala sa kanyang mga mata. Tessa, Diyos ko, kanina pa ako hindi mapakali simula ng tawagan mo ako. Hinga niyang sabi, habang mabilis na nauupo sa aking tapat. Hinawakan niya ang aking mga kamay at ramdam ko ang lamig ng kanyang balat. Ang lamig ng isang taong sanay ng magsinungaling. Anong nangyari? Sabi mo, may kailangan kang aminin tungkol sa kaso? Tinitigan ko ang kanyang mga kamay na nakapatong sa akin. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Lucia, may itatanong ako sa'yo. Mahinahon kong simula. Magkano ang halaga ng 10 taon nating pagkakaibigan? 1,000,000 piso? Isang set ng alahas mula kay Doña Celestina? O baka naman sapat na ang pangako ng isang pwesto sa kumpanya? Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang mga daliri. Unti-unti niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Tessa, anong pinagsasabi mo? Natataranta ka lang siguro dahil sa supina. Huwag mo na akong lokohin, Lucia. Hindi bagay sa'yo ang magmukhang inosente. Pinutol ko ang kanyang sasabihin habang inilalabas ang isang folder mula sa aking bag. Inilapag ko ito sa lamesa nang may sapat na lakas upang mapalingon ang ilang customer. Narito ang digital trail ng mga files na ipinadala mo sa press. Narito rin ang listahan ng mga bank transfers mula sa personal account ni Doña Celestina patungo sa account ng kapatid mo sa Singapore. Isang mahusay na paraan para itago ang suhol, di ba? Bumagsak ang balikat ni Lucia. Ang peking awa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapait na depensa. Tessa, kailangan mo akong intindihin. Baon kami sa utang at si Doña Celestina,
Sinabi niya sa akin na kung hindi ako susunod, pati ako ay idadamay niya sa pagbagsak mo. Ginawa ko lang ito para protektahan ang sarili ko. Sa pamamagitan ng pagbaon sa akin sa putikan, tumayo ako. Tinitignan siya mula sa itaas, pababa. Ginamit mo ang bawat lihim na ibinahagi ko sa iyo para gumawa ng kwento. Ginamit mo ang tiwala ko para maging kasangkapan ng mga Montenegro. Tessa, please, magkaibigan tayo. Pwede ko silang baligtarin. Pwede akong tumestigo para sa'yo. Nagmakaawa siya. Pilit na hinahawakan ang dulo ng aking coat. Kinuha ko ang baso ng tubig sa lamesa. Dahan-dahan ko itong itinagilid. Pinapanood ang bawat patak ng tubig na bumubuho sa sahig. Lumilikha ng isang maliit na lawa sa pagitan namin. Nakikita mo ba ang tubig na ito, Lucia? Parang ang tiwala ko sa iyo. Kapag natapon na at humalo na sa dumi ng sahig, hindi mo na kailanman muling mapupulot at mailalagay sa baso. I don't keep trash in my life, Lucia. At simula sa araw na ito, isa ka na lamang basura sa gunita ko. Ang boses ko ay malamig, walang emosyon, sapat na upang manginig siya sa kanyang kinauupuan. Kinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang mahinang paghikbi na nauwi sa isang desperadong tawag sa aking pangalan. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bag nang tangkain niyang habulin ako. Isang imbitasyon para sa Montenegro Grand Gala. Sa likod nito, may nakasulat na maikling note. The merger will be announced. Ensure Tessa is out of the picture by then. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Ang aking isip ay mabilis na nagkakalculate. Merger. Kaya naman pala desperada silang paalisin ako. At sa gitna ng aking pag-iisip, tumunog ang aking cellphone. Isang email mula sa investigador ni Victor. Binuksan ko ang kalakip na litrato. Nakita ko si Adrian na masayang kasama ang isang babae sa isang private yacht. Ngunit ang impormasyong nakasulat sa ibaba ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang babaeng kasama ni Adrian, si Bianca Vergel, ay hindi lamang isang simpleng kabit. Siya ang nag-iisang anak ni Don Emilio Vergel, ang pinakamalaking investor na inaasahan ng mga Montenegro upang isalba ang kanilang kumpanya mula sa pagkalugi. Ang kasal ni Adrian kay Bianca ang tanging paraan para hindi maglaho ang kanilang yaman. Napahawak ako sa manibela. Isang nakakatakot na plano ang dahan-dahang nabubuo sa aking isipan. Kung ang kasal at ang merger na iyon ang kanilang huling alas, sisiguraduhin kong ang alas na iyon ang magiging mitsa ng kanilang kabiguan. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa dulo ng ulat ng investigador, may isang maliit na note. Bianca Vergel was previously linked to a legal scandal 10 years ago. Key witness, Don Rafael Villanueva, ang aking ama. Alam ni Papa ang lahat ng ito. At ang laban ng ito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Nakatitig ako sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ang babaeng hindi ko na halos makilala. Ang dating maamong mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalas, na tingin na tila ba kayang humiwa ng bakal. Wala na ang kulay sa aking mga pisingi. Tanging ang matapang na pula ng aking lipstick ang nagbibigay ng buhay sa aking mukha. Isinuot ko ang isang itim na gown. Payak, walang masyadong palamuti. Ngunit ang bawat tahi nito ay sumisigaw ng otoridad. Hindi ako pupunta sa gabing ito para magmakaawa. Pupunta ako para bawiin ang sa akin. Ang ingay ng marangyang ballroom ng Manila Hotel ay maririnig hanggang sa labas ng malalaking pinto nito. Ang bawat halahak ng mga elitista ay tila isang malakas na sampal sa aking pandinig. Mga taong bumubuo sa isang lipunang mas pinahahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa katotohanan. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ang bigat ng folder sa loob ng aking clutch bag. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa mga nasa loob. Ang bawat bulungan ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan.
Naramdaman ko ang lahat ng mga mata na nakatuon sa akin. Mga matang puno ng panghuhusga, gulat, at mali siya. Tessa? Ang boses ni Adrian ay narinig ko mula sa gitna ng hall. Nakatayo siya sa tabi ni Bianca Vergel. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak na tila ba sila na ang pinaka-perpektong magkapareha sa buong mundo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Naglilika ng maliliit na alon sa loob ng kristal. Good evening, everyone. I hope I'm not late for the celebration. Ang boses ko ay kalmado, umaalingaw-gaw sa bawat sulok ng silid ng walang kahirap-hirap. Mabilis na lumapit sa akin si Doña Celestina. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit na pilit, itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Ang kanyang mga takong ay lumilika ng matitigas na tunog sa makinis na sahig. Anong ginagawa mo rito? Wala kang imbitasyon, Tessa. Security! Kaladkarin ng babaeng ito palabas! Ang pabulong, ngunit mariin niyang utos. Wait, Doña Celestina! Itinaas ko ang aking kamay. Sapat na para mapatigil ang mga papalapit na gwardiya. Bakit ninyo palalayasin ang taong nagmamay-ari ng 30% ng kumpanyang ipinagdiriwang ninyo ngayon? Hindi ba't napaka-impolite nun? Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Adrian at ang pagdilat ng mga mata ni Bianca. Anong pinagsasabi mo? Hibang ka na ba? Sigaw ni Adrian, pilit na kumakawala sa hawak ni Bianca para harapin ako. Ang mga shares na yan ay nasa ilalim ng pangalan ko. Correction, Adrian. Lumakad ako patungo sa gitna ng stage. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kumpiyansa. The shares were under a trust agreement. An agreement that stipulated you only hold them as long as you remain a faithful husband to the daughter of Don Rafael Villanueva. Once you violated that trust, which you did, publicly and shamelessly, the shares automatically reverted to me. Attorney Victor, if you please. Lumabas mula sa likod ng mga kurtina si Victor. Bit-bit ang mga orihinal na dokumentong may selyo ng korte. Ang tunog ng pagbukas ng mga papel ay tila tunog ng isang hatol na binabasa. Ladies and gentlemen, ang boses ni Victor ay seryoso. Ang merger na i-anunsyo ninyo ngayong gabi ay walang legal na basehan ng walang pirma ni Mrs. Teresa Montenegro, ang tunay na majority shareholder ng Montenegro Corporation. Nabalot ng kaguluhan ang ballroom. Ang mga investor ay nagsimulang mag-usap-usap ng mabilis. Ang mga flashes ng camera ay sumasabog sa bawat direksyon. Sa gitna ng gulo, tumayo ako sa harap ng mic. Tumingin ako ng diretso kay Doña Celestina, na ngayon ay halos hindi na makahinga sa tindi ng galit at takot. I'm not here for a scene, Doña. I'm here for my company. Bulong ko, ngunit narinig ng lahat dahil sa speaker. And about the merger with the Vergels? I think Don Emilio would like to see this first. Isang matalim na ngiti ang ibinigay ko sa kanila. Ipinatong ko ang aking kamay sa control panel ng projector na nasa gilid ko. Pinindot ko ang play. Ang malaking screen sa likod ng stage na dapat ay magpapakita ng bagong logo ng merger ay biglang nagbago. Ang imahe ay madilim, maulan at magulo. Ito ang video mula sa aking cellphone noong gabi ng Noche Buena. Ang boses ni Adrian ay narinig ng buong hall. Ilabas mo na ang lahat ng gamit mo. Layon din. Wala kang puwang sa pamamahay na ito, Tessa. Sinundan ito ng boses ni Doña Celestina. You are a disgrace to the Montenegro name. Isang hamak na anak ng abogadong wala namang napatunayan. Nakita ng lahat kung paano itinapon ang aking maleta sa putikan. Nakita ng lahat ang pagmamalupit, ang kawalang hiyaan, at ang tunay na kulay ng mga Montenegro. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging nakabibingi. Tanging ang tunog ng ulan sa video ang naririnig. Tumingin ako kay Bianca Vergel, na ngayon ay dahan-dahang bumibitaw sa braso ni Adrian. Tumingin ako kay Don Emilio, na ang muka ay naging kasing pula ng apoy sa tinde ng kahihiyan.
This is the family you want to merge with, Don Emilio? Tanong ko nang may malamig na merienda. A family that treats their own like trash? Isang pamilyang ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan? Bago pa makasagot ang sinuman, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa hall. Isang malakas na tunog ng basag na kristal ang narinig mula sa dulo ng silid na sinundan ng mga sigawan ng takot. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Isang boses ang bumulong sa aking tainga, malamig at pamilyar. Nagsisimula pa lang ang gabi, Tessa, pero siguraduhin mong hawak mo pa rin ang iyong anak bago matapos ang oras. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang takot na pilit kong itinago ay biglang sumabog sa aking dibdib. Ang anak ko. Nang bumalik ang mga ilaw, ang liwanag ay tila isang malupit na saksi sa pagkawasak ng dangal ng mga Montenegro. Ang katahimikan sa loob ng Maranyang ballroom ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nakita ko ang bawat mukha ng mga panauhin. Mga matang dati ay puno ng paghanga kay Adrian, ngayon ay punong-puno ng pandidiri at panghahamak. Si Adrian ay nakatayo sa gitna ng stage, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata na tila ba ang pag-aayos ng pananamit ay kayang itago ang dumi ng kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Doña Celestina ay nakakapit sa gilid ng podium. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa kahoy. This is a lie. Isang malaking paninira ito. Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Tessa, kailan ka pa naging ganito kadesperada? Gagawa ka ng peking video para lang sirain ang merger na ito. Lumakad ako palapit sa kanya. Ang tunog ng aking mga takong sa makinis na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali. Huminto ako sa harap niya. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata na walang kahit anong emosyon. Ang katotohanan ay hindi kailangang gawa-gawa, Adrian. Ang boses ko ay kalmado, malamig, at umaalingaw-ngaw sa buong hall dahil sa mikropunong hawak ko. Ang video na yan ay hindi kinuha para sirain ang merger ninyo. Kinuha yan para hindi ko makalimutan kung gaano kalupit ang pamilyang pinaglingkuran ko ng 10 taon. If you call the truth a lie, then you are more delusional than I thought. Biglang lumapit si Don Emilio Vergel. Ang muka ay tila isang nagbabagang uling sa tinde ng galit. Ang kanyang anak na si Bianca ay nakatayo sa likuran niya, umiiyak at pilit na tinatago ang muka mula sa mga kamera ng press na walang tigil sa pagkuha ng litrato. Montenegro! Ang kulog na boses ni Don Emilio ay nagpatahimik sa lahat. I entered this deal thinking I was partnering with a family of integrity. Ngunit ang napanood ko ay hindi tao, kundi mga halimaw. You think I will entrust my daughter and my wealth to a man who can throw his wife out like garbage on Christmas Eve? Don Emilio, please, let us explain. It was a family dispute. Things were taken out of context. Pilit na pagsingit ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. No context can justify that, Doña, sagot ni Don Emilio bago tumingin sa kanyang mga tauhan. We are leaving. Cancel everything. My lawyers will contact you tomorrow for the liquidation of our existing assets. My daughter deserves better than a coward like Adrian. Sa bawat salitang binitawan ni Don Emilio, nararamdaman ko ang pagbagsak ng Imperyong Montenegro. Ang mga investor ay nagsimulang mag-alisan. Tila mga daga na tumatakas mula sa isang lumulubog na barko. Ang bawat hakbang nila papalabas ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni Adrian. Humarap ang mga reporter sa akin. Ang bawat kislap ng kanilang mga kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa dilim. Mrs. Villanueva, anong masasabi ninyo sa mga kumakalat na balitang kayo ang may kasalanan sa pagkasira ng pagsasama ninyo? Tanong ng isang reporter habang isinusuksok ang mic sa harap ko. Tumingin ako sa camera. Ang aking mukha ay nanatiling parang estatwa.
Ang tanging kasalanan ko ay ang pagtitiwala sa mga taong walang dangal. But as of tonight, that contract of trust is officially broken. I am not a victim. I am the owner of 30% of this company, and I will ensure that every centavo of my father's legacy is protected from those who don't deserve it. Tinalikuran ko sila. Ngunit bago ako makalayo, hinablot ni Adrian ang aking braso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puot at takot. You think you won, Tessa? You just destroyed the future of your own son. Bulong niya. Ang kanyang laway ay tumatalsik sa tindi ng galit. Kapag bumagsak ang Montenegro, wala ring mapupunta kay Junior. Are you really that selfish? Inalis ko ang kanyang kamay nang may diring makikita sa aking muka. Junior's future was never with you, Adrian. It was with me. At ang kumpanyang sinasabi mo? I will rebuild it without the stain of your name. Naglakad ako palabas ng hall, kasunod si Attorney Victor. Ngunit sa gitna ng aking paglakad, naalala ko ang bulong sa dilim kanina. Siguraduhin mong hawak mo pa rin ang iyong anak. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa aking dibdib. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan ang yaya ni Junior sa probinsya, kung saan ko siya itinago para sa kanyang kaligtasan. Ang bawat ring ng telepono ay tila 1,000 taon ng paghihintay. Hello? Manang? Manang, si Tessa ito. Nasaan si Junior? Ang boses ko ay bahagyang nanginginig na. Ang aking lohika ay nagsisimulang malamon ng takot ng isang ina. Ma'am Tessa, ang boses ni Manang ay puno ng hikbi at takot. May mga lalaking dumating dito kanina. Sabi nila, utos niyo raw na sunduin si Junior dahil may emergency. Hindi ko po sila napigilan, ma'am. Isinakay nila si Junior sa itim na sasakyan. Nabitawan ko ang aking cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila tunog ng aking sariling mundo na nagkakapiraso. Ang tagumpay ko sa loob ng ballroom ay biglang naging walang kwenta. Tumingin ako sa paligid. Ang mga ilaw ng Manila ay tila umiikot. Naramdaman ko ang kamay ni Victor sa aking balikat, ngunit parang malayo ang kanyang boses. Tessa, anong nangyari? Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon na hinaluan ng matinding galit. Kinuha nila ang anak ko, Victor. Alam ni Celestina na hindi niya ako matatalo sa pera, kaya kinuha niya ang buhay ko. Sa malayo, nakita ko ang sasakyan ni Doña Celestina na dahan-dahang umaalis sa hotel. Isang malamig ng iti ang nakita ko sa likod ng bintana ng kanyang sasakyan bago ito tuluyang nawala sa dilim. Hindi ako iiyak, hindi ako susuko. Kung gusto nila ng digmaan na walang limitasyon, ibibigay ko sa kanila ang isang impyernong hindi nila malilimutan. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido na pumapaso sa aking balat. Ang katahimikan ni Attorney Victor sa tabi ko ay kasing bigat ng isang hatol. Ngunit sa loob ng aking isipan, may isang bagyong pilit kong kinakalma. Hindi ako pwedeng maging emosyonal. Ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang ibigay sa mga Montenegro. Kung gusto ni Doña Celestina na maglaro gamit ang buhay ng anak ko, ipakikita ko sa kanya kung paano sumunog ng buong palasyo ang isang inang wala ng takot na mawala. Tessa, kailangan tumawag tayo sa mga otoridad. Ang basag na boses ni Victor ay bumasag sa katahimikan ng sasakyan. Hindi. Ang sagot ko ay maikli, matigas, at walang puwang para sa pagtatalo. Kapag nalaman ni Celestina na may pulis, gagamitin niya ang bata bilang panangga. She thinks she has the upper hand because she has Junior. But she forgot one thing. Hinuha ko ang aking tablet mula sa dashboard. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha. Nagpapakita ng isang maliit na pulang tuldok na kumikislap sa gitna ng isang digital na mapa. Ang tuldok ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa hilagang bahagi ng Maynila, malayo sa karangyaan ng Makati.
Napamaang si Victor habang nakatingin sa screen. Isang GPS tracker. Paliwanag ko habang ang aking mga daliri ay mabilis na nag-zoom in sa lokasyon. Itinago ko ito sa loob ng locket na suot ni Junior bago ko siya ipinadala sa probinsya. Alam kong hindi titigil ang mga Montenegro hanggat hindi nila ako napapaluhod. I prepared for their greed, Victor. I just didn't expect they'd be this desperate. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone sa aking palad. Ang tunog nito ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa gitna ng malamig na gabi. Isang unknown number. Pinindot ko ang answer at inilagay sa speakerphone. Ang tanging naririnig sa kabilang linya ay ang marahang tunog ng pag-ikot ng isang electric fan at ang mahinang paghikbi ng isang bata. Mama? Mama, gusto ko na pong umuwi. Ang boses ni Junior ay tila isang kutsilong humiwa sa aking puso. Junior? Junior, makinig ka kay Mama. Magpakatatag ka, okay? Darating na si Mama. Pilit kong pinanatiling matatag ang aking boses, kahit nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. How touching! Ang boses ni Doña Celestina ay sumabat, puno ng nakakainggit na tamis, na tila ba nakikipag-usap lang siya tungkol sa panahon? Larinig mo yan, Tessa? Ang anak mo ay naghihintay. At alam mo naman kung ano ang kailangan mong gawin para matapos na ang gramang ito. Nasaan ang asawa mo, Celestina? Tanong ko, sadyang hindi binabanggit ang kanyang titulo. Masyado ba siyang huli para gawin ang sarili niyang maruming trabaho? Adrian is busy, preparing for his own survival. Tumawa siya ng mahina. Isang tunog na parang kaskas ng tuyong dahon. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Ang lahat ng shares na hawak mo, ang titulo ng mansyon, at ang lahat ng ebidensyang ipinakita mo sa gala, isuko mo ang lahat ng yan. Magpadala ka ng pirmadong waiver sa attorney ko sa loob ng 1 oras. Kapag natanggap ko ang kumpirmasyon, ibabalik ko ang apo ko. Kapag hindi, well, alam mo namang maraming aksidente ang pwedeng mangyari sa daan. Don't you dare touch my son, Celestina. Ang boses ko ay naging isang bulong na puno ng panganib. Dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong ang huling hininga mo ay gugugulin mo sa loob ng isang selda habang pinapanood ang bawat sentimo ng yaman mo na naglalaho. I don't negotiate with kidnappers. I destroy them. 1 oras, Tessa. Tumatakbo ang oras. Huling sabi niya bago naputol ang tawag. Ibinaba ko ang cellphone at tumingin kay Victor. Paharurot mong sasakyan. Alam ko na kung nasaan sila. Pinagtas namin ang madidilim na eskinita ng Navotas. Ang amoy ng dagat at nabubulok na basura ay pumasok sa loob ng sasakyan. Ngunit tanging ang amoy ng sarili kong galit ang nanatili sa aking sistema. Huminto kami sa harap ng isang abandonadong bodega na napapalibutan ng kalawanging yero. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang poste ng ilaw na kumukurap-kurap sa malayo. Dito na yon, bulong ko. Magstay ka rito at tawagan mo na ang mga pulis. Sabihin mo ang lokasyon, pero huwag silang papasok hanggat hindi ko binibigay ang signal. Tessa, mapang-anib ito. Baka may arma sila, tigil ni Victor. Hindi ko siya pinakinggan. Lumabas ako ng sasakyan. Ang bawat hakbang ko sa maduming semento ay tila isang panata ng paghihigante. Kinuha ko ang isang maliit na flashlight at ang aking taser mula sa bag. Ang hangin ay malamig, humahampas sa aking muka. Tila ba naghahanda sa darating na gulo? Dahan-dahan kong itinulak ang kinakalawang na pinto ng bodega. Ang tunog ng pag-itit ng metal sa semento ay tila isang babala sa sinumang nasa loob. Ang kadiliman ay tila isang dambuhalang nilalang na handang lumamon, ngunit ang bawat sulok ay pamilyar sa akin sa pamamagitan ng aking pandama. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya, nakita ko si Junior na nakatali sa isang upuan. Ang kanyang maliliit na mata ay punong-puno ng takot. "Junior!" sigaw ko. Ngunit bago pa ako makalapit, isang anino ang lumabas mula sa dilim.
Ang tunog ng pagkasanang baril ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na para mapatigil ang pagtibok ng aking puso. Ngunit hindi si Doña Celestina ang bumungad sa akin. Si Adrian. Nakatayo siya roon. Ang kanyang suit ay gusot-gusot. Ang kanyang mga mata ay mapupula at puno ng desperasyon. Hawak niya ang isang baril na nakatutok sa akin. Ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Tessa, bakit hindi mo nalang ibinigay ang gusto namin? Ang boses niya ay paos, tila isang lalaking wala na sa sariling katinuan. Bakit kailangan mo umabot sa ganito? Sisirain mo kaming lahat. Sisirain mo ako. Adrian, ibaba mo ang baril na yan. Ang boses ko ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang utos. Hindi mo ito kayang gawin. Hindi mo kayang saktan ang sarili mong anak. Wala na akong pagpipilian, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga pader ng bodega. Si Mama, sinabi niya sa akin na kung hindi ko ito aayusin, siya mismo ang magtatapon sa akin. I have nothing left, Tessa, dahil sa iyo. Tinitigan ko siya ng may halong awa at di ring hindi ko na kayang itago. You had everything, Adrian. You had a wife who loved you and a son who looked up to you. Pero pinili mong maging aso ng ina mo. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Isang ama na nakatutok ang baril sa asawa niya sa harap ng sarili niyang anak. Is this the Montenegro legacy you're so proud of? Sa labas, narinig ko ang mahinang tunog ng mga sirena sa malayo, papalapit ng papalapit. Ang mukha ni Adrian ay napalitan ng subdulang takot. Ang pulis? Tumawag ka ng pulis? Nanginghinig ang kanyang boses. Hindi lang pulis ang darating, Adrian. Sabi ko, habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Darating din ang katotohanang matagal mo ng tinatakbuhan. Isuko mo na ang baril. Gawin mo ang isang bagay na tama para sa anak mo, kahit na yun lang. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Adrian. Isang matangkad na bulto ang pumasok at sa liwanag ng bombilya, nakita ko ang muka ng isang taong hindi ko inaasahang makikita sa gabing ito. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila naging yelo nang makita ko ang aninong unti-unting nabibigang anyo ng malamig na liwanag ng bombilya. Hindi ito si Doña Celestina. Hindi rin ito ang mga bayarang goons na inaasahan ko. Si Bianca Vergel. Nakatayo siya sa may pintuan, nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling gown na ngayon ay bahagyang punit at puno ng dumi sa laylayan. Ang kanyang mga mata, na kanina ay punong-puno ng luha sa ballroom, ay ngayon ay tuyo at nagliliyab sa matinding poot. May hawak siyang cellphone at ang flash nito ay nakatutok sa amin, kumukuha ng bawat segundo ng kahihiyan ni Adrian. Bianca, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Adrian ay parang isang bata na nahuling gumagawa ng kasalanan. Ang baril sa kanyang kamay ay mas lalong nanginginig. I'm here to see the man I almost married. Ang boses ni Bianca ay puno ng sarkasmo. Bawat salita ay tila isang patak ng lason. Gusto ko lang makita kung gaano ka kababa, Adrian. My father was right. You're not a businessman. You're just a desperate, pathetic criminal. Bianca, makinig ka? Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa merger, depensa ni Adrian, habang ang kanyang paningin ay nagpapalit-palit sa amin ni Bianca. Para sa atin? O para sa nanay mong baliw? Lumakad si Bianca pasulong, walang takot sa baril na hawak ni Adrian. You lied to me, Adrian. You told me your wife was the one who was unstable. But look at this. You're the one holding a gun at her while your son is tied up like an animal. You are disgusting. Sa gitna ng kanilang sagutan, hindi ko inalis ang aking paningin kay Junior. Ang bawat segundo na nakatuon ng atensyon ni Adrian kay Bianca ay isang pagkakataon para sa akin. Dahan-dahan, nang walang nililihang tunog ang aking mga sapatos sa maduming sahig, lumapit ako sa aking anak. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking kamay ay matatag
nang abutin ko ang tales sa kanyang mga kamay. Tessa, huwag kang gagalaw! Sigaw ni Adrian nang mapansin niya ang aking pagkilos. Agad niyang ibinalik ang baril sa direksyon ko. Adrian, itigil mo na ito. Ang boses ko ay nanataling malamig at lohikal. Tila ba hindi ako nakaharap sa dulo ng isang baril? Bianca is recording everything. The police are outside. In a few minutes, sisirain nila ang pintong yan. Do you want your son's last memory of you to be this? Ang pagiging isang mamamatay tao? Shut up! Wala kayong alam! Ang sigaw ni Adrian ay nauwi sa isang basag na hikbi. Ang kanyang katinuan ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay mapuputok na. Sa sandaling iyon, narinig ko ang malakas na tunog ng mga gulong ng sasakyan na humihinto sa labas, na sinundan ng malalakas na yabag ng mga paa sa semento. Ang asul at pulang liwanag ng mga sirena ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng bodega, nagbibigay ng isang surreal na kulay sa madilim na silid. Adrian Montenegro, this is the police. Ibaba mo ang iyong armas at itaas ang iyong mga kamay. Ang boses mula sa megaphone ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Dito na tuluyang bumigay si Adrian. Napaluhod siya sa sahig. Ang baril ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay at lumika ng isang matunog na pagtama sa semento. Tinakpan niya ang kanyang muka at nagsimulang umiyak ng malakas. Isang iyak ng isang taong talunan at duwag. Hindi ko siya tinignan ng may awa. Hindi siya karapat-dapat sa kahit anong emosyon mula sa akin. Mabilis kong kinalagan si Junior at binuhat siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang maliliit na bisig na yumakap sa aking leeg. Ang kanyang basang pisngi na dumampi sa aking balat. Mama! Mama! Bulong niya sa gitna ng paghitbi. Nandito na si Mama, baby. Wala nang mananakit sa iyo. Bulong ko, habang hinahaplos ko ang kanyang likod. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang aking sariling pulso. Mabilis, ngunit kontrolado. Pumasok ang mga pulis. Kasunod si Attorney Victor. Mabilis nilang pinusta si Adrian at inalalayan si Bianca palabas. Tumingin sa akin si Victor, may halong paghanga at pag-aalala sa kanyang mga mata. He's safe, Tessa. Tapos na ang gulo. Sabi ni Victor habang tinitignan si Junior. Hindi pa, Victor. Sagot ko habang naglalakad palabas ng bodega. Hindi man lang sinusulyapan si Adrian na kinakaladkad ng mga pulis. Si Adrian ay isang galamay lamang. Ang utak ng lahat ng ito ay nasa mansyon pa rin. Nang makalabas kami sa malamig na hangin ng madaling araw, huminto ako sa harap ni Bianca. Tinitigan niya ako, may bakas ng kahihiyan sa kanyang mga mata. I'm sorry, Tessa, bulong niya. I didn't know he was this evil. Don't apologize for his sins, Bianca. Just make sure you never let a man like him define your worth again. Ang payo ko ay maikli, ngunit tapat. Sumakay kami sa sasakyan ni Victor. Habang yakap-yakap ko ang aking anak na dahan-dahan nang nakatulog sa aking kandungan, kinuha ko muli ang aking cellphone. May isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang email. Binuksan ko ito. Ang aking mga mata ay nanlaki nang makita ko ang kalakip na dokumento. Ito ay isang scanned copy ng isang luma at madilaw na papel. Isang deed of donation na nilagdaan ng ama ni Adrian bago ito mamatay. Ngunit ang nilalaman nito ang napabago sa lahat. Ayon sa dokumento, ang lahat ng shares na hawak ni Doña Celestina ay nakuha sa pamamagitan ng pamemeke ng pirma ng kanyang yumaong asawa. At ang saksi sa orihinal na dokumento na nagsasabing ang lahat ng yaman ay dapat mapunta sa isang trust fund para sa magiging apo. Walang iba kundi ang aking ama, si Don Rafael Villanueva. Ngunit may isang sulat-kamay na note sa gilid ng dokumento. Celestina knows. She will do anything to hide this. Beware of the fire. Naramdaman ko ang isang malamig na kilabot. Hindi lang pagnanakaw ng shares ang kasalanan ni Celestina. May mas malalim pang lihim na kinalaman sa pagkamatay ng aking ama. At ang dokumentong ito
ang huling alas na gagamitin ko para tuluyang gibain ang tour ng mga Montenegro. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo patungo sa boardroom ng Montenegro Corporation ay tila isang martsa ng hatol. Hindi na ako ang asawang pinapalayas sa ulan. Ako na ang bagyong darating upang wasakin ang kanilang pundasyon. Hawak ko sa aking kanang kamay ang folder na naglalaman ng katotohanang matagal nang ibinao ni Doña Celestina sa ilalim ng kanyang mga maranyang alahas at pekeng dangal. Kasama ko si Attorney Victor na ang mukha ay kasing tigas ng marmol, handang ibaba ang huling palakol. Nang pumasok kami sa loob, tumigil ang lahat ng usapan. Ang mahabang lamesa ng boardroom ay puno ng mga shareholder, na ang mga muka ay bakas ang kaba at pag-aalinlangan. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Doña Celestina. Kahit alam niyang arestado ang kanyang anak at bagsak na ang kanilang reputasyon, nakasuot pa rin siya ng kanyang tila korona ng kapalaluan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa akin. You have no right to be here, Tessa. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng kamandag. The security should have barred you. Ang mga shares na sinasabi mo? My lawyers have already filed a motion to invalidate them. They were acquired through suspicious means by your father. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na nagpatahimik sa buong silid. Inilapag ko ang folder sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang malakas na putok sa gitna ng katahimikan. Suspicious means, Doña? Tinitigan ko siya ng mataman. Ang kapal ng mukha ninyong banggitin ang pangalan ng aking ama, habang kayo mismo ay nakatayo sa isang bundok ng kasinungalingan. Board of Directors? Bago ninyo pirmahan ang anumang dokumento para sa restructuring ng kumpanya, nais ko munang ipakita sa inyo ang tunay na muka ng babaeng pinuno ninyo. Binuksan ni Attorney Victor ang projector. Ang lumitaw sa screen ay hindi ang financial report, kundi ang forensic analysis ng pirma ng yumaong asawa ni Celestina sa deed of donation na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. This is a forgery, paliwanag ni Victor sa lahat. Ang orihinal na dokumento na nakuha namin mula sa lihim na vault ni Don Rafael ay nagsasaad na ang lahat ng shares ng yumaong Don Montenegro ay dapat mapunta sa isang trust fund para sa kanyang mga tagapagmana sa ilalim ng pangangasiwa ni Don Rafael. Doña Celestina fabricated this document 30 years ago to seize control. That's a lie! Ipantatanggol ko ang pangalan ko sa korte. Sigaw ni Celestina, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago ang panginginig sa ilalim ng lamesa. Hindi lang yan, Doña. Lumapit ako sa kanya. Ibinaba ko ang aking boses upang tanging siya lamang ang makarinig. Ngunit sapat na para maramdaman ng lahat ang tensyon. Alam ko na ang tungkol kay Isabel. Si Isabel, ang dating accountant na nagtangkang magsumbong sa inyo. Namatay siya sa isang aksidente sa kalsada, di ba? Katulad ng naging aksidente ni Papa noong malapit na niyang matuklasan ang lahat. Ang mukha ni Celestina ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang pagiging reyna ay biglang gumuho, na naging isang matandang babaeng takot na takot sa anino ng kanyang nakaraan. You have no proof, nauutal niyang sabi. The police are already at the doorstep of your mansion, Doña. We found the original ledgers and the communication records between you and the hitman you hired years ago. It turns out, even criminals keep receipts when they want to blackmail their bosses. Dagdag ni Victor habang iniaabot ang warrant of arrest sa kanya. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga operatiba ng pulisya. Ang mga shareholder ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumayo na at lumayo kay Celestina na parang may nakakahawang sakit ito. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilalabas ng mga pulis ay tila musika sa aking pandinig. Ang himig ng hustisya. Tessa, please. Pamilya tayo. Ang pagmamakaawa ni Celestina ay nakakasuka. Ito ang huling sandata ng mga taong wala ng takas. Ang paggamit ng damdamin matapos nilang wasakin ang buhay ng iba. Hindi tayo pamilya, Doña.
Kayo ay mga magnanakaw na nanirahan sa ilalim ng bubong na pinaghirapan ng aking ama. Sagot ko, habang pinapanood ko siyang itayo ng mga pulis. Enjoy your stay in your new home. Hindi ito mansyon, pero sigurado akong mas bagay sa inyo ang mga rehas. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi ko na siya tinignan. Tumingin ako sa bakanting upuan sa dulo ng lamesa, at sa isang sandali, tila nakita ko ang anino ng aking ama na nakangiti sa akin. Tapos na ang laban. Ang tore ng mga Montenegro ay tuluyan ng gumuho. Nang maiwan kaming dalawa ni Victor sa silid, inabot niya sa akin ang huling liham mula sa aking ama. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ang sobre. Anak, ang huling regalo ko ay hindi ang kumpanya, kundi ang iyong kalayaan. Huwag mong hahayaan na ang pot ay manirahan sa iyong puso pagkatapos nito. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang silang nagdurusa, kundi ang makita ang iyong sarili na muling lumilipad. Isang luha ang pumatak sa papel, ang unang luha ng kagalakan at kapayapaan. Ngunit sa ilalim ng sulat, may isang postscript na nagpabilis muli ng aking tibok ng puso. P.S. Seek out the woman in the mountains of Antipolo. She knows about your mother. The secret didn't die with me. Napatingin ako sa labas ng bintana sa naglalakihang mga gusali ng Manila. Ang aking ina? Ang akala ko ay matagal na siyang wala. Ang misteryong ito ay tila isang panibagong pintong bumukas sa gitna ng aking pagkapanalo. Ang kalsada patungo sa Antipolo ay tila isang mahabang ahas na bumabaybay sa luntiang kabundukan. Sa bawat kurbada, pakiramdam ko ay mas lalong dumarami ang hangin na pumapasok sa aking mga malinis, presko, at walang halong lason ng mga Montenegro. Hawak ko ang manibela ng may katiyakan, habang sa tabi ko ay mahimbing na natutulog si Junior. Ang kanyang mahinahong paghinga ay ang tanging musikang kailangan ko sa gabing ito. Nakarating ako sa isang maliit na gate na gawa sa kawayan, na napapalibutan ng mga puno ng bougainvillea na kulay rosas at puti. Ang bahay ay payak, yari sa kahoy at bato, ngunit may aura ito ng isang santuwaryo. Dito ko nahanap ang huling piraso ng puzzle na binuo ni Papa bago siya mawala. Isang babae ang nakatayo sa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang mga kilos ay dahan-dahan, puno ng biyaya, at nang dahan-dahan siyang lumingon sa tunog ng aking sasakyan, tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang salamin ng aking sariling mukha, ang mga mata, ang kurba ng labi, pati ang paraan ng kanyang pagtayo, ay naroon lahat. Tessa, ang kanyang boses ay isang bulong na tila nanggaling sa kailaliman ng aking mga panaginip. Inihinto ko ang sasakyan at dahan-dahang lumabas. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Nang magtagpo ang aming mga mata, walang sigawan, walang madulang pag-iyak na karaniwang makikita sa mga palabas. Tanging ang isang malalim na pag-unawa ang namayani sa pagitan naming dalawa. Nanay, ang salitang iyon ay matagal na nakakulong sa aking lalamunan at sa wakas, ito ay nakalaya na. Alam kong darating ang araw na ito. Simula niya habang inilalapag ang pandilig. Ang iyong ama, si Rafael, ginawa niya ang lahat para protektahan tayo. Alam niyang kapag nalaman ni Celestina na buhay ako, hindi siya titigil hanggat hindi tayo naglalaho. I had to die in the eyes of the world so you could live safely, Tessa. Naupo kami sa isang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ikinwento niya ang lahat. Kung paano nalaman ng aking ama ang tungkol sa mga illegal na gawain ni Celestina, 30 taon na ang nakalilipas. At kung paano ito ginamit ng matanda para pagbantaan ang aming buhay. Ang aking ama, sa kanyang katalinuhan, ay itinago ang aking ina sa bundok na ito. Binigyan siya ng bagong pagkakakilanlan at naghintay ng tamang oras. I'm sorry, Tessa. Maraming taon ang nawala sa atin dahil sa takot. Ang kanyang boses ay may halong lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag.
Huwag po kayong humingi ng tawad, nanay. Ang boses ko ay puno ng katuwiran. Nayon, naintindihan ko na. Ang bawat sakripisyo ninyo at ni Papa ang nagbigay sa akin ng lakas para labanan sila. Hindi ako naging biktima dahil ginawa ninyo akong isang mandirigma. Nagising si Junior at dahan-dahang lumapit sa amin. Ang kanyang paggagulat ay napalitan ng isang inosenteng ngiti nang makilala niya ang kanyang lola. Sa sandaling yon, ang 3 henerasyon ng pamilya Villanueva ay magkakasama. Hindi sa isang mansyon, kundi sa isang tahanan. Bago matapos ang araw, kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang huling ulat mula kay Victor. Isang balita mula sa National Prison. Si Adrian ay nailipat sa isang mental health facility dahil sa sunod-sunod na breakdown, habang ang mga huling ari-arian ng mga Montenegro, pati ang kanilang pangalan, ay pormal ng binura sa listahan ng mga korporasyon sa bansa. Napangiti ako ng bahagya. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang init ng sikat ng araw sa aking balat. Ang tagumpay ko ay hindi lang ang pagbagsak ng aking mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang katotohanang nakatayo ako rito ngayon kasama ang aking ina at ang aking anak nang walang takot, walang lihim at walang utang na loob sa kahit sinong tao. Ang pangalang Villanueva ay hindi lamang isang pamana ng batas. Ito ay isang pamana ng katotohanan. At sa bawat paghinga ko, sa bawat desisyon na gagawin ko para sa aking foundation, dadalhin ko ang aral na itinuro sa akin ng ulan. Na pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo, ang lupa ay laging nagiging mas matatag para sa isang bagong paglago. Tumingin ako sa kalangitan. Ang mga bituin ay nagsisimulang lumitaw. Nagniningning sa gitna ng kadiliman. Parang ako. Parang kami. Tayo na sa loob, Tessa? Malamig na ang hangin, anyaya ni nanay. Opo nanay, papasok na po tayo, sagot ko habang inaalalayan ang aking anak. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa kalsadang aking dinaanan. Wala na ang anino ng mansyon. Wala na ang tinig ni na Adrian at Celestina. Tanging ang tunog ng hangin sa mga puno at ang pintig ng aking sariling puso ang natitira. At ito ay sapat na. Masayang sapat na. 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila ba ang mga bagyong sumalanta sa aking buhay ay naging malalayong alingawangaw na lamang ng kahapon. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng isang simpleng bahay sa tabing dagat sa Batangas. Malayo sa nakakasakal na polusyon at ingay ng Maynila, at lalong malayo sa malamig na pader ng mansyong Montenegro. Ang hangin dito ay may lasa ng asin at kalayaan, isang timpla na hindi ko ipagpapalit sa anumang yaman sa mundo. Mama, tingnan mo! Ang laki ng nakita kong kabibe! Sigaw ni Junior habang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang balat ay bahagyang nangitim dahil sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Hinaplos ko ang kanyang buhok, naramdaman ang init ng kanyang maliit na katawan. Ang ganda, anak. Itabi mo yan sa koleksyon mo, okay? Sa loob ng 1 taon, maraming nagbago. Ang Montenegro Corporation ay wala na. Ang mga asset nito ay dahan-dahang natunaw sa ilalim ng mga utang at demanda. Ang natirang pondo ay ginamit ko upang itatag ang Villanueva Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng legal at psikolohikal na tulong para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon. Ang pangalan ni Papa ay muling naging simbolo ng katarungan, hindi na lamang isang anino sa ilalim ng mga Montenegro. Nabalitaan ko ang tungkol kay Adrian mula kay Victor. Nasa loob pa rin siya ng kulungan. Nagsisilbi ng kanyang hatol para sa kidnapping at pakikipagsabwatan sa mga illegal na transaksyon. Nagpadala siya ng mga sulat, humihingi ng tawad, nangangakong magbabago para sa amin ni Junior. Ngunit ang bawat sobrang dumarating ay diretso sa apoy ng aking fireplace nang hindi binubuksan. Ang pagpapatawad
ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang kanilang presensya na dumiin pa sa iyong isipan. Si Doña Celestina naman ay naiulat na wala na ng katinuan sa loob ng pasilidad kung saan siya nakapiit. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang kapangyarihan ay ngayon ay nakikipag-usap na lamang sa mga anino sa pader. Pilit na binibilang ang mga shares na wala na sa kanya. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit kapag ito ay dumating, ito ay tiyak at walang kinikilingan. Tessa, handa na ang mga dokumento para sa expansion ng foundation sa Antipolo? Ang boses ni Victor ay bumasag sa aking pagmumuni-muni. Lumabas siya mula sa loob ng bahay, nakasuot ng t-shirt at shorts. Isang anyo na malayo sa seryosong abogadong nakilala ko noon. Salamat, Victor, at kumusta ang pagbisita mo sa Antipolo? Tanong ko. Bahagyang bumaba ang tono ng aking boses. Nakausap ko siya, Tessa, ang nanay mo. Seryosong sagot niya. Hindi pa siya handang humarap sa lahat, pero nagpapasalamat siya na ligtas ka. Ang lihim na itinago ni Don Rafael ay ang tanging paraan para manatili siyang buhay habang nasa labas pa si Celestina. Ngayon, malaya na rin siya. Tumango ako. Naramdaman ang isang kakaibang kapayapaan sa aking dibdib. Ang paghahanap sa aking ina ay isang mahabang paglalakbay na hindi ko kailangang madaliin. Ang mahalaga ay, alam kong buhay siya, at darating ang tamang oras para sa aming muling pagkikita. You did well, Tessa, sabi ni Victor habang tumatabi sa akin sa beranda. You fought a war no one thought you could win. I didn't win a war, Victor. I just reclaimed my life. Sagot ko habang pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa huling pagkakataon, hinawakan ko ang aking pendant. Wala na ang takot. Wala na ang pait. Ang aking kwento ay hindi natapos sa pagiging isang biktima ng pagtataksil. Ito ay nagsimula sa aking pagpili na tumayo, lumaban, at mabuhay ayon sa sarili kong mga patakaran. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mansyon, sa korona o sa paghihigante. Matatagpuan ito sa bawat malalim na paghinga na walang halong kaba, sa bawat tawa ng iyong anak, at sa katahimikan ng isang buding malinis. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang malamig na hangin ng gabi. Malaya na ako. At sa wakas, tapos na ang ulan.